Duterte. Kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital sa Pasig. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayun na. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Anong words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Duterte, Duterte, ang Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte, Duterte, lakas ng sigaw na sa Hong Kong ha. Duterte, sigawan sa Hong Kong ang Pilipinas. Duterte pa rin. Umabot na sa Hong Kong. Duterte pa rin. Vice President Sara Zimmerman Duterte. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari po siguro muna kayong maupo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yung mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto.
sa tindahan, bumili ng Coke. Ng Coke. I'm sorry. Totoo yan. Hindi joke yan, ha? Totoo yan. Alam nyo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Or less pa nga ata siguro? 5 pesos? O, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo, yan yon. Pero totoo yan, ha? Hindi, Coca-Cola, ha? Kasi kayo naman, pag sinabing Coke, tapos wala pang ano noon, wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Litro lang yan nung kapanahonan natin. So yun. So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Papasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayun na. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Anong words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya, nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. So, yaan po. Hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko, ha? Kaya, bilis-bilisan natin. Hanggang sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin
at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Joke. Sandali lang. Okay. Papunta na po ang suspension order. Sige. Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% lahat ng OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat sa inyo. Ang susunod ko po na pagpapasalamat ay sa akin pa rin para sa inyong lahat.